Inaprobahan na ng University Council ng University of the Philippines Diliman ang pagpapalit ng academic calendar. Mula Hunyo, magiging Agosto na sa simula ng darating na school year 2014 to 2015. At kaugnay niyan, makakapanayam natin si Professor Danny Arao, Assistant Professor of the Department of Journalism sa College of Mass Communication sa UP Diliman na tutol sa calendar shift. Magandang umaga, Professor Arao. Magandang umaga, Howie. Okay, yung update dito, this Friday, magbobotohan yung Board of Regents ng University of the Philippines Diliman and everyone expects na ma-approve na nga itong change sa academic calendar. Pero matagal nyo nang tinututulan to, kasama yung mga ilang professor sa UP Diliman, you feel very strongly about it. So bakit kayo tutol dito sa pagbabago ng academic calendar sa UP Diliman? Ang pangunahing dahilan kasi ng pagpapalit sa academic calendar ay yung tinatawag na internationalization. May problema dun sa konsepto ng administrasyon ng UP kasi parang naisasantabi natin yung papel ng UP bilang social critic at saka yung pagiging public service university niya. Kasi pag sinabi nating internationalization, batay sa concept paper na present ng UP administration, parang mas palalakasin natin yung pagpasok ng mga dayuhang estudyante at mga dayuhang profesor sa universidad. Wala namang problema rito. In fact, ongoing nga yung exchange student program natin at saka exchange professor program natin sa universidad. At kahit kailan, di naman tayo ng problema ng malaki doon sa pagpasok nila. Kabaligtaran pa nga ang masasabi ko. Naging visiting professor ako sa Korea noong 2009 at hindi naman ako nagkaroon ng malaking problema sa aking paglipat doon. So the exchange goes both ways. Hindi lang naman yung mga foreign students and professors na gustong pumasok dito sa atin. Yun. Pero katulad mo, nagtuturo ka rin sa ibang bansa. So parang sinisynchronize yung mga kalendaryo ng iba't ibang university sa Asia. Howie, ang pangunahing problema talaga dito sa pagpapalit sa kalendaryo ay yung pagsasantabi doon sa lokal na kondisyon, lalo na sa usapin ng klima sa ating bansa. Marami ng pag-aaral at kahit yung kasaysayan ay magpapatunay na noong 1963 sinubukang palitan yung academic calendar ni Roses from June gagawing September. Maraming nagreklamong mga magulang kasi talagang mahirap magturo at mag-aral sa sitwasyon na ang Abril at Mayo ay bahagi ng regular na semestre. Kaya the idea was rejected as early as 1963 at bumalik dun sa Hunyo na simula ng klase na siya nang ipinatupad sa Pilipinas mula pa noong 1901. Yeah, but going by that argument, yung klima nga, no? Nagbabagong klima na nga tayo, yung climate change. Kaya minsan maulan o bumabagyo sa mga panahon na dati walang ganyang klaseng panahon, ano? So marami nagsasabi pag bumabaha at lumalakas yung ulan o yung bagyo, maraming nagsasabi na sana baguhin na nga yung kalendaryo para sa dry season na lang pumasok yung mga bata kasi kawawa naman minsan nasa lansangan na yung mga bata, nagko-commute na, ang lakas sa kasangalan, o tumataas na yung tubig sa kalsada. So, delikado rin para sa kanila, and that could be a reason also to change the academic calendar. Pwede mong sabihin yon, pero ang problema kasi, hindi naman talaga naiiwasan yung ulan, at partikular yung bagyo. Halimbawa, yung Nobyembre, yun yung panahon ng Yolanda, di ba, nung nakaraang taon. Mapa kasalukuyang kalendaryo o mapa dun sa planong August to May cycle ng ating ng bagong kalendaryo, hindi may iwasan yon. Pero ang ating dapat isa-isip ay ang sitwasyon na magtuturo ka at mag-aaral na Abril at Mayo ay regular na semestre mo. Kasi sa pagka-summer session, okay lang na mag-aral ka kasi we're just talking of 6 units or 9 units at most na load. Pero kapag ikaw ay nasa regular na semestre na 15 to 18 units, kumbaga sabi na lang ng mga estudyante namin, good luck na lang sa iyong pagkakaroon ng sakit sapagkat mahirap talagang mag-aral sa sitwasyon na sobrang init. At ako bilang teacher, 13 taon na ako nagtuturong full-time, kahit yung mga internship program na pinangunahan ko nung summer, nakakayanan naman sapagkat ito ay pinag-uusapan natin ay limitadong oras lamang na pag-aaral. Pero kapag humaba na yung pag-aaral at pagtuturo sa Abril at Mayo, doon natin mararamdaman ito. At kung ikaw ay nagawi sa UP, mapapansin mo yung ilang building, halimbawa yung Palma Hall, yung unang palapag doon, talagang mahirap ipa-air condition yon dahil napakataas at saka nung ceiling at saka ang hirap talagang makapagturo, lalo na't panahon ng tag-init. Yung argumento na dapat yung academic calendar natin sumusunod sa agricultural season o yung cycle ng planting and harvest at saka yung pagbabayad ng tuition dapat tumugma doon sa mga panahon na
may pambayad yung mga pamilyang magsasaka. Oo, tama yon. Kaya ngayon yung isang argumento pabor dun sa current na academic calendar na June to March yung cycle natin. Sapagkat tama ka, dapat nating bigyan ng panahon yung mga mag-aaral na tumulong, lalo na kung sila ay mga anak na magsasaka. Merong ilang mga tao kasi na nagsasabi na ang UP ay para sa mayaman na lamang at wala na raw yatang anak ng magsasaka sa pamantasan ngayon. Pero hindi porke ganun ang kasalukuyang kalakaran ay hahayaan na lang natin yon at gawin nating para sa mayayaman yung UP. Kaya nga ang tanong dito sa shift sa academic calendar, para kanino ba ang UP? Ito ba ay para sa dayuhan o para sa mga naghihirap na mamamayan? Yun yung gusto nating baguhin at yun yung gusto nating mensahe sana na ihatid sa nakararaming mamamayan. Kahit na tapos na yung botohan sa University Council, tuloy-tuloy pa rin yung aming pagtutol dito at yung pagkampanya para ilatag yung mga argumento laban dito sa shift sa academic calendar. So, halos sigurado na mag-shift, pero siyempre, maaari pa rin bumalik sa dati kung hindi nga mag-workout itong eksperimento, itong kasi pagbabago. pilot testing lang Pilot daw testing nga. Tama yan. But moving forward nga, okay, matutuloy nga ito, at least for 1 year. No? So, paano kayo mag-a-adjust? So, iinit nga yung mga klase nyo. April, May, kasagsagan ng dry season sa atin o yung hot season. Ano? So, paano kayo mag-a-adjust? Will you have classes outdoors, beneath the trees? Or yun nga, sabi mo, hindi pwedeng i-aircon yung ibang classroom sa UP. Magdala ng maraming mineral water siguro. Pero kidding aside, Howie, siyempre tuloy pa rin yung aming kampanya at ang panawagan namin ngayon ay magkaroon ng impartial study. Immediately after the implementation ng first academic year na may bago tayong kalendaryo, impartial para masigurado natin na ang ating points of assessment dun sa nangyaring pagpapalit ay bukas na tatanggapin ng mga nasa kapangyarihan. Kasi ayaw natin ang sitwasyon na parang pinipilit sa atin ang isang academic calendar na alam naman nating problematic at nireject na nga noong 1963 pa. At saka tandaan din natin, Howie, yung internationalization na gusto ng mga nasa kapangyarihan ay yung umaayon lamang sa kanluraning pamantayan. Keep in mind, 43% ng partner universities ng UP ay mula sa Australia, Japan at Korea. Ang Australia, Pebrero ang simula ng klase. Ang Japan, Abril ang simula ng klase. At ang Korea naman ay Marso. So, walang synchronization na mangyayari sa kaso ng Australia, Japan at Korea at malinaw na kung sa ASEAN, ang synchronization ay ma-achieve lamang sa Singapore at saka sa Brunei. At syempre sa Amerika. At doon papasok yung kolonyal na mentalidad ng ilang individual na kakilala natin. Okay, pakinggan naman natin yung kabilang panig. Maraming salamat, Professor Danny Araw, Assistant Professor sa Department of Journalism sa UP Diliman, natutol sa calendar shift.